Okay, pag-usapan natin kaagad itong si Trillanes, no? Itong si Trillanes ay sobrang nagpanik na itong si Trillanes dahil parang inamin na ni Trillanes na malakas talaga ang mga Duterte at hirap kalabanin ang mga Duterte sa 2028, okay? Sa kanyang latest na sinabi ay parang nananawagan na siya sa mga kakamping, sa mga loyalista na magkaisa na raw para talunin ang mga Duterte. Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Karen Davila. Ay na-shock itong si Karen Davila. Okay? Parang hindi makapaniwala itong si Karen Davila sa kanyang narinig, sa kanyang interview. No? Kasi may ini-interview siya patungkol po dito kay former President Duterte sa kanyang latest ratings ni Tatay Digong bago siya umalis bilang presidente at hindi po makapaniwala si Karen Davila. Mamaya tingnan natin yung reaksyon ng mukha ni Karen Davila. At last but not the least ay pakikinggan po natin itong interview ni Congressman Liviste dito sa On Point na programa ng Bilyonaryo News kay Pinky Webb, no? Kasi po ginigipit ngayon itong si Congressman Liviste patungkol po dito sa kanyang business niya. Kasi alam naman natin na itong si Congressman Liviste, siya lang naman ang nag-expose dito sa mga kabalastugan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. E di syempre, ginigipit rin siya kung ano-ano ng mga binibintang laban sa kanya at inakusahan pa siyang na may ginagawa siyang kabalastugan sa kanyang mga businesses. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong vlog natin, itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan at makaalam sila na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. Okay? Especially dito sa administrasyong Marcos. Okay? So, paki-like and share na. Naka-like and share na ba sa video na ito? At sa mga first time lang dito sa Donmar TV kung bago ka pa lang dito sa aking channel at nakita mo itong video na ito at kung nagugustuhan nyo ang ating talakayan, mag-subscribe na po kayo kasi po libre lang po ang subscription. Walang bayad ang mag-subscribe at updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Kaya subscribe na kayo subscribe na, subscribe. Walang bayad yan. Okay? Naka-subscribe na ba lahat? Okay, kapi-kapi muna tayo. So heto na nga, no? Ito yung latest na sinabi ni Antonio Trillanes na itong taong ito wala nang naniniwala, wala nang future ang kanyang political career kasi po kinalaban niya ang mga Duterte. Okay? Ito yung sinabi niya. Ang tinutulak ko ay ito yung panawagan niya Ang tinutulak ko ay magsanib puwersa yung mga kakabig. Magsanib puwersa raw itong mga kakamping. Yung mga middle forces, meaning to say, ito yung mga Makabayan Black, mga Aklaan, mga Akbayan, at yung Marcos administration, meaning to say, yung mga loyalista, para mas malakas ang puwersa para matalo yung mga Duterte sa 2028. So parang inamin na rin ni Senator Trillanes na sa sobrang lakas ng mga Duterte, kailangan na pong magsanib puwersa ang mga kakamping, ang mga aklaan, akbayan, no, yung makakaliwa, at itong Marcos administration na yung mga loyalista. Imagine that one Mismo inamin na nila na kailangan na nilang magsanib puwersa dahil malakas ang mga Duterte. Ang tanong ko sa iyo, Trillanes, bakit ganyan po kayo kadesperado ngayon? Bakit hindi ninyo ihinahayaan kung ano talaga yung gusto ng taong bayan? 'Di ba? Ganyan naman talaga ang takbo ng demokrasya sa isang bansa.
'Di ba? Ang Pilipinas po ay isang demokrasya na nation. So what do you mean by demokrasya? E di syempre, demokrasya kung saan yung marami, kung sino yung nakakarami, kung sino yung pinakamaraming gusto, yun po ang ating gagawin na leader. E di syempre, alam natin na sa 2028, kahit bali-baliktarin mo ang mga survey, kahit anong survey ang titingnan ninyo, no? Wala nang ibang ah tumataas, o meaning to say walang ibang binabanggit kundi si Vice President Inday Sara Duterte, ang anak ni Tatay Digong na si President Duterte. Yan ang gusto ng taong bayan. Bakit pinagpipilitan ninyo na matalo si VP Sara? Di ba? Sige, walang problema. Wala naman, hindi naman siguro bawal kapag magsanib puwersa kayo. Nahala, sige, Trillanes, magsanib puwersa kayo. Kakamping, dilawan, mga makakaliwa, mga aklaan, mga akbayan, mga loyalista, magsanib puwersa na kayo. Wala kaming pakialam. Basta, hindi namin pakikialaman yan ha, yung panawagan ni Trillanes. Basta wag kayong makialam. Kung kapag manalo itong si VP Sara, wag rin kayong makialam. Di ba? Yun lang naman ang sinasabi ko dito eh. Oh. Kasi itong si Trillanes, sa tingin ko ha, bakit nagkaganito na itong taong ito? Natatakot na siya. Sobrang takot na siya. Nagpanic na siya. Kasi tinitake advantage niya itong administrasyong Marcos. Kasi alam niya na itong Marcos administration nag-away-away na sa mga Duterte. Itong Marcos administration walang ibang ginawa kundi ginigipit si VP Sara, ginigipit ang mga Duterte at ang mga kaalyado. Now, dahil alam niyang ginigipit, tinitake advantage ni Trillanes. Ang hindi niya lubos maisip ay kung babaliktad na ang gulong. Si Marcos, siguro nasa itaas pa ngayon, pero sa 2028, hindi natin malalaman yan, Trillanes. Baka si VP Sara at ang mga kaalyado ni Duterte at si Duterte ay nasa itaas na, si Marcos naman ay lulubog sa ilalim. Now, saan ka ngayon pupulutin, Trillanes? Yan ang pinakatanong ko sa iyo. Kaya nagpapanik ka ngayon. Natatakot ka na maging presidente si VP Sara. Kasi siguro baka iniisip mo kapag mananalo itong si VP Sara ay marami kang kaso na haharapin. Maraming kaso itong kakaharapin. Kasi kung ano-anong binibintang nito kay Pulong Duterte. Kay ano-anong binibintang ito kay VP Sara. Ganyan naman sila. Si Trillanes is known na laging naninira sa mga Duterte. Ang ano nito, ang kanyang attitude, ang kanyang ang lagi nating matatandaan kay Trillanes, laging nang aaway. Wala itong matino na ginawa sa bansang Pilipinas. Kaya nga, ikaw Trillanes, walang gusto sa iyo. Kahit nga sa lugar ninyo, hindi ka na mananalo kasi wala ka naman eh. Puro ka lang away, Trillanes. Palaaway ka. Ha? Yun ang doon ka magaling sa pagpalaaway mo. Meaning to say, wala kang magandang ginawa sa bansang ito. Kahit malang mga proyekto, kahit malang tatak Trillanes, ito yung tatak Trillanes na ginawa niya na ikinabuti ng ating bansa. Wala kang ginawa. Nagkudita-kudita ka pa, no? At the end of the day, magsusurrender ka. E di anong tawag sa iyo? Bakla ka rin. Para ka rin si Ping Lacson, sabi ni Senator Aimee, bakla raw si Ping Lacson. 'Di ba? So, kung ikukumpara namin si VP Sara at ikaw, ang layo mo, wala ka sa kalingkingan. Ano Trillanes, ito lang yung payo ko sa iyo. Sa 2028, tumakbo ka na lang ng presidente para naman mabawas-bawasan yung sakit ng damdamin mo, 'di ba? Para malalaman mo kung paano ka ilalagay sa iniduro ng taong bayan.
'Di ba kasi hambog ka eh. Hambog ka plus ano ka pa, parang malaki ang bilib mo sa sarili mo, 'di ba? Kung malaki ang bilib sa sarili mo, edi tumakbo ka sa 2028. Wag yung puro ingay, wag yung puro palaaway, no? Aawayin mo yung mga Duterte, na wala namang katuturan, wala ka namang ebidensya. Oh, 'di ba? Mahirap na yung ganun eh. Puro ka propaganda, wala kang wala kang reputasyon, wala kang paninindigan, lahat ng mga ginagawa mo ay paninira lamang para lang maibagsak ang kalaban, di ba? Gumawa ka ng mabuti. Kung gusto mong manalo, no, kahit barangay kapitan ng Trillanes, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo tao. Hindi yung puro ka bula ng bibig mo, hindi ka magugustuhan ng taong bayan, Trillanes. Huh? Kaya magsanib puwersa na kayo. Bahala kayo diyang magsanib puwersa kayo. Eto, dito naman tayo sa video kung saan itong si Karen Davila ay na-shock dito sa kanyang narinig patungkol po kay former President Duterte. Ito po, pakinggan po ninyo. Quick comparison. What was the approval rating of former President Duterte, Aquino? Erap Estrada would be hard because he wasn't able to finish his term. But at least Aquino and Duterte, how did they leave office? I mean, what numbers did they have? When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay, all right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. Are you serious? Wow. So, Yeah. Duterte... Sabi ni Karen Davila, are you serious? Na-shock siya. Kasi nung si Pinoy, nung he left office bilang presidente, 45%. 'Di ba? 45%. Noong si Duterte ang naging presidente and he left office, meaning to say tapos na yung pagka-presidente, tumatak si Duterte as 80%. Sobrang laki. Dumoble rin yung kay Aquino. Paano yan? Mahal ng taong bayan yan. Ewan ko na lang kung itong si Marcos, kung matatapos ba niya ang kanyang termino. Kasi kung matatapos niya ang kanyang termino, siguro if he left office, siguro negative 3%. Mag-negative 3% na naman. Buti na lang yung kay Aquino, 45%. Itong si Bongbong Marcos, sige, matatapos ang kanyang termino. When he left office, magkano yung rating niya? Negative 20, negative 3. First time in the history na isang presidente negative ang trust rating. Kawawa naman. Auntie Claire Castro, ano na? Auntie Claire, ano na? Mataray ka, di ba? Pahiya ka dito, Auntie Claire. Pakinggan. Left office with 80% approval rating. So this is ibalik natin akala ninyo kung hindi itong in-interview ni Karen Davila, siya na mismo ang nagsabi. His approval was at 45%. Okay. All right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. The highest. Are you serious? Wow. Are you serious? Duterte left office with 80% approval rating. So this is... Karen, wag ka nang magmaang-maangan pa. Hindi ka makapaniwala, ano? Kasi puro kayo fake news at that time. Hindi na kayo nakinig, hindi na kayo nag-research. Nung si Duterte po ay umalis bilang presidente, no? Sa kanyang tapos yung termino niya, 80% naalala ko pa yun. Kayo, Karen, hindi nyo na naalala kasi galit kayo ni Duterte doon sa ABS-CBN na hindi nyo inaprubahan yung franchise ninyo. Wala, puro na kayo paninira at that time. Kung maalala ninyo, hindi nyo na maano ito. Imagine that one, 80%. Kaya Trillanes, yung mga balak mo,
Ewan ko na lang, ha? Is that correct, Professor? I mean, Cory Aquino, FBR, Well, nobody had those numbers. we don't have the CORI and the FBR approval ratings because at the time we were not yet Oo. established. Yeah, yeah. So, Oo. but I think we can check that with the social weather stations, the Yeah. longest standing survey organization. Ah. But if I'm not mistaken, Itong the numbers of both itong in-interview ni Karen Davila is from the Pulse Asia research. Okay, si Ronald Holmes. Siya yung in-interview. Hindi naman siguro ito magsisinungaling, di ba? former President Aquino, CORI, and former President, the late President FPR, were not as high. So, yun lang Yun lang ang ini-emphasize ko dito. Sa lahat ng naging presidente, si former President Duterte ang pinakamataas na trust rating bago siya bago siya umalis bilang presidente. Siyempre, kung tatanungin nyo bakit Don Mar, siyempre, nagre-reflect po ang mga magagandang ginawa ng former President Duterte. Hindi magiging mataas ang trust rating na 80% si Tatay Digong kung hindi naging nagresulta ang kanyang mga efforts, ang kanyang magandang mga ginagawa sa bansang ito. Yun lang naman Yung kay Pinoy, yung kay Bongbong Marcos ngayon, tingnan nyo, sobrang mababa ang kanilang trust rating. Siyempre, nagre-reflect yan sa the kind of leadership you have. Kung ano yung mga pinanggagawa mo, yun rin ang magiging rating mo. It speaks for yourself. The number speaks for yourself kung anong klaseng leader ka, kung anong klaseng presidente ka. 'Di ba? So ito naman, panoorin natin itong idol nating si Congressman Leviste kung saan ginigipit na siya ngayon ng administrasyon. Ito, panoorin natin ang kanyang interview dito kay Pinky Web. As a whistleblower now in hot water, aside from his claims in the flood control scandal, Congressman Leandro Leviste is also facing scrutiny over his solar power business. One is accused of violating its franchise law, while the other allegedly failed to meet its commitments. Not to mention Leviste's supposed continued ties with the company despite his election. How does he respond to these accusations? Let's get on point with Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Congressman, good to have you again. Thank you for your time, sir. Thank you, Ms. Pinky, and it's always a pleasure to be interviewed by you. Prior to your stint as a legislator, you delved into the solar industry business. And naririnig po natin yung mga kumpanya na Solar Philippines Power Holding Incorporated or SPPHI. Meron po yung SPNEC. I think this is Solar Philippines New Energy Corporation. Halatang halata na ginigipit siya kasi pati business niya pinakailaman na. Okay? Ginigipit na siya ngayon. If I'm not mistaken. And there is Yes po. SPSB. Ito po yung solar para sa bayan. Siguro, Congressman, to clarify everything, isa-isahin po natin what is your involvement, participation, or ownership of. Let's start with the first one because I think this is where it all started, Solar Philippines, which you founded in 2013. Please tell us more about this. I have actually no longer day-to-day involvement in any of these solar power businesses. And the reason I entered politics was that I sold control of it to Meralco in December of 2023. And since then, have been focusing on my job as a congressman. Okay. Pero kayo po So lilinawin natin yan official nang sinabi ni Congressman Leviste na ang involvement niya dyan sa business na yan ay hindi na dahil ibinenta na niya, no? Correct me if I'm wrong, yun ang narinig ko, binenta na niya. So wala na siya, out na siya dyan, okay? Kasi nag-focus na po siya sa politics, okay? Malinaw yun malinaw yun. you founded Solar Philippines. I still want to talk about this because these are the firms that will keep coming up, sir. In 2013, ito po yung una niyong venture into the industry. Would that be correct, sir? Yes. The first project, I believe I looked into this, was in 2014.
It was in the Central Mall in Binyan and then subsequently other malls. Yes, and then a solar farm in Calatagan, Right. in Tarlac, and Nueva Ecija. And the Nueva Ecija project was actually the main reason that Meralco bought SPNEC in 2023. And it was also a listed company since December 2021. And your viewers who would like to learn more about the company, its continued operations, and its contents can search for the disclosures on the Philippine Stock Exchange website. Okay. Intindihin po natin. So, nag-umpisa po kayo sa Solar Philippines. Tama ho ba, dahil sa Solar Philippines, nabuo o this allowed you to venture into a more ambitious project? This was SPNEC. Am I getting it right, sir? My first big project was a solar farm in Calatagan, Batangas during the Aquino administration, and then did the IPO for my company in December 2021 for the SP New Energy Corp, eventually as it was renamed. And then the main funding for the development of the SPNEC project was from the stockholders who saw the promise of a large-scale solar development. And the project actually was Ito pa nga ang nakakatawa eh. Bakit pinag-uusapan natin ngayon itong dati niyang mga businesses o kung may kasalukuyan man siyang mga business ngayon, bakit ito po ang ating pinag-uusapan ngayon? Wala naman tayong kinalaman dyan sa mga business niya, di ba? Ang dapat nating pag-usapan ngayon, itong mga flood control na mga allocations, itong mga insertions sa budget na inaprubahan ng mga bangag na pangulo. Bakit si Rimulya? Ha? Ito yung tinututukan ni Rimulya. Ito mga businesses na ito. Ikaw, Bonjing Rimulya, instead na ikaw tumutok ka kung saan galit ang taong bayan dito sa flood control anomaly na ito, itong mga congressman na involved ang presidente, sabi ni Zaldico, itong first lady, itong si Martin Romualdez, Sandro Marcos, ang anak ng presidente, bakit hindi yon ang pagtuunan mo ng pansin at imbestigahan, Rimulya? Bakit itong business pa ni Leandro ang pinagtuunan ng pansin? Kaya sobrang nakakahalata na kayo eh. Sobrang halata na kayo na wala na kayong maibatong paninira dito kay Leviste. Dahil inexpose ni Leviste itong Cabral files, kayo dyan nagpapanik na. Kasi yung mga pinoprotektahan ninyo na damay dito sa Cabral files na ito. Tapos ngayon, para tumahimik itong si Leviste, gigipitin ninyo sa mga kung ano-anong issue. Hindi natin dapat pinag-uusapan ito eh. Ang pinag-uusapan natin dito, itong mga corruption na ginagawa ninyo. broken ground just the other year with no less than President Bongbong Marcos as the guest of honor. It has since been actually recognized as the largest foreign investment in an infrastructure project in Philippine history. I am no longer involved in the day-to-day operations of the company, but I wish all the best to the management and its public shareholders. There are three companies, as I mentioned a while ago, Solar Philippines, SPNEC, and Solar para sa Bayan. Dito po sa Solar Philippines, you keep saying that you're not involved in the day-to-day operations. To clarify everything, sir, do you still own? Do you still participate? Do you have any involvement or connection with First Solar Philippines, sir? Yes, as a shareholder and as a holding company of my shares in SPNEC, as also publicly disclosed on the Philippine Stock Exchange website, I do know the public disclosures of the company. There are also meetings updating on the company, but I am not actively involved anymore in the solar power business. Apo. So shareholder po kayo sa Solar Philippines. And would it be correct, sir, to say that you still own part, or you're still an owner of SPNEC?
through Solar Philippines Okay, tama po. Oo. indirectly because Opo. Solar Philippines Power Project Holdings is disclosed to be a shareholder in SPNEC. That is Tama correct. po. Para pong siya yung mother company, si Solar Philippines, and then born out of that, I guess you could call it a subsidiary, supposed to be, was this SPNEC. Kaya po kahit papano, meron pa po kayong pag-aari sa Solar Philippines. And then dito po sa SPNEC, ito po yung Solar Power New Energy Corp under you. And then I believe that when it was, di ba pinagbentahan niyo po ang Solar Power SPNEC to the Meralco Group? Yes, the company that was sold, by the way, just to get to the next point, is different from the company with a congressional franchise. There was a lot of chatter online that I Right. sold the franchise without congressional approval. Right. And I'm thankful that it has been corrected that I did not sell the franchise without congressional approval because the company that was sold does not own and actually does not deal with the company with the franchise. Opo, iba po itong pinagbentahan, supposed to be, na sinasabi nyo ng franchise. Ang tawag po dito is Solar Para sa Bayan. I'm setting that aside for now, just so we both, at least the viewers will also understand where we're trying to clarify a lot of matters. So, ito pong SPNEC na parang subsidiary po ng mother company nga na Solar Corporation, ay ibinenta nyo po sa MGen or the Meralco Power Generation Corporation, I believe, back in, I think, 2023. At what cost? Because I'm seeing two amounts here. Is it 22 billion or 34 billion, Congressman? The investment was in primary and secondary shares. With the primary shares, new shares are issued, so it doesn't go into my pocket, it goes into the company for the development of the project, which had since gotten foreign investment and bank financing with the president groundbreaking it in 2024. And the shares that I sold to Meralco are what I think various figures were quoted in public, but amount to around 18.2 billion. Okay. So there was 15.7 billion invested as primary by Meralco into the company, and 18.2 or so billion that went to me for my existing shares. In other words, ang kinita nyo po individually, para po sa inyo, for you personally, was 18.2 billion. Or by Solar Philippines Power Project Holdings, Inc. All right, so 18.2 billion. With this, from Solar Powered New Energy Corporation, what was it changed to Solar Power Nueva Ecija Corporation? It was Solar Philippines Nueva Ecija Corporation, I see. and it changed name to SP New Energy Corporation. And for your viewers who are not followers of the Philippine Stock Exchange, the main use of proceeds of the listings of the company were acquisition of land, and the main thing that Meralco paid for at the price that it did was around 3,000 hectares of land in the company. Okay. So ito pong SPNEC, Congressman, again, your participation is your shares being still, what? Is it right? The owner of Solar Corporation? Solar Philippines? Solar Philippines owns shares in SPNEC. Apo. And who owns Solar Philippines? Me. Okay. So meron pa ho yun. You own Solar Philippines, and because Solar Philippines has shares in SPNEC, kaya po parte pa rin po kayo nun. Do you see any problem with that, Congressman? Before we go to the third one. Actually, I think it's the reason why pwede akong magsalita ng malaya tungkol sa DPWH dahil hindi ko kailangan mangurakot, and ako po ay actually hindi tumatanggap kahit ng aking sweldo sa Kongreso or MOE or anumang mga extra na ibinibigay. And I have fully disclosed this in my SALN, and I also refrain from any potential conflicts involving this. And I've also disclosed that I am in the process of increasingly being disinvolved from all these matters even more. But actually, very maingat po ako tungkol dito, and certainly ang
aking mga ginagawa ay with the careful consideration on not only what is legal but also what is ethical. Importante po kasi sa akin na gagawin ko ang aking trabaho bilang isang mambabatas at ang aking advokasya nga po sa DPWH ay posible dahil ako po ay hindi financially dependent sa aking trabaho sa Kongreso. The Department of Energy, Secretary Garin was saying that there is a Actually, sa totoo lang ha, alam nyo ba bakit confident na confident itong si Congressman Liviste na di ako corrupt, di ako nangungurakot, tapos confident itong si Liviste na i-expose itong mga corruption ng ginagawa ng mga kapwa niya congressman. He is confident kasi alam niyang malinis siya. Hindi magiging confident ang isang tao kung ikaw sabit ka rin sa mga ibang korupsyon, di ba? Kaya nga, yung ibang mga congressman dyan, tahimik. Ayaw makialam dyan sa mga kabalastugan. Ayaw makialam dito sa mga korupsyon kasi sila mismo nagkukurap rin. Takot yan sila. Pero ito, yan si Kiko Barzaga at itong si Congressman Liviste, wala silang makukuha dito kasi hindi ito corrupt na mga tao. Kaya confident sila na i-bulgar itong mga corruption. penalty of about 24 or 26 billion pesos because one of your companies supposedly did not fulfill its commitment of so many, I think 12,000, would that be, I think it's 12,000 megawatts of electricity. Which one is this, sir? Which company of yours? Because there are three. There's Solar Philippines, there's SPNEC that you're still a shareholder because of Solar Philippines, and then there is Solar Para sa Bayan. Ito pong sinasabi ni Energy Secretary Garin that she canceled 17,000 megawatts from service firms, including 12,000. Isa pa yan si Garin eh. Itong si Garin, ano rin ito eh, halik rin ito sa administrasyong Marcos eh. Halik sa puwet. Halik sa puwet ni Sandro Marcos, halik sa puwet ni Martin Romualdez. Isa pa ito, si Garin. Yan si Garin, dapat rin niyang imbestigahan si Garin eh. From Solar Philippines, that would be the mother company. Unang-una po, napakataas ang aking respeto para kay Secretary Garin at ginagalang ko po siya kaya ayaw ko pong sumagot directly tungkol sa kanyang mga pahayag dito sa isang media interview. Ako po ay pwedeng magbigay ng opisyal na pagkahayag tungkol dito sa tamang forum, pero I will answer your question generally, which is that I have shares in Solar Philippines, which has shares in SPNEC, which I am not involved in the day-to-day of, and I can leave it to the company involved to answer as appropriate regarding its communications with the DOE. But the undertaking, of course, is to be compliant with all of the laws and regulations. But that's, I think, best addressed by the company. And which company is this? Actually, sa totoo lang po, I'm not, again, actively involved in the company. So what the communications are with the DOE, I am not precisely privy to. It is something that I would like to look more into, but I am not involved actively anymore in the company. But not to belabor the point, if the Secretary of Energy is saying that I'm canceling 12,000 megawatts because the company owned by Congressman Leandro Leviste, Solar Philippines, the mother company, failed on its commitment to provide energy. I'm assuming, sir, that is the company you own, which is Solar Philippines, and not SPNEC that Meralco had already purchased or bought from you. I think that's not a conclusion we can make. But I'm not actually the one that is directly in communications with the DOE. It's something that I intend to look into more, but I assume that the company is
communicating more with the DOE. And I understand there was also a disclosure on the Philippine Stock Exchange by SP New Energy Corporation earlier today, which I have Right. not studied. But maybe you could share with your viewers what the PSE disclosure of SPNEC says. Yeah. We'll try to get that, sir, while we still have time and while we are on a break. I understand also that the SPNEC was also supposed to be, something was also canceled that they plan to appeal before the Energy Department. We just need to take a very short break. We'll continue our discussion with Congressman Leandro Leviste when we return. Stay tuned. This is On Point. Okay, forward natin. Winning is built. The penalties that is being asked from Solar Philippines. Just generally, is this something you plan to contest, number one? Will you pay the fine? And that were there show cause orders given to the company or issued to the company? I think the company is best positioned to address that, especially SPNEC, which I am not, again, even actively involved in. All right, let's go to Solar Para sa Bayan, SPPC. You were granted a 25-year franchise back in 2019 from both houses of Congress. This was also signed by former President Rodrigo Duterte. Sir, are you still the owner of Solar Para sa Bayan? No. So you divested? Yes. And I would add also that the company, I think, was also publicly already reported to no longer be operational. So there's actually no franchise, if I'm not mistaken, that really would have any effect on anyone at this point. And what I actually learned from that is it's very difficult to start new endeavors in the Philippines because of they call it red tape or regulatory requirements. And even now that there is issues being raised about this Okay. now defunct business in the media, I personally think that it is discouraging for new investment and happens to coincide with the Philippine peso hitting an all-time low of 59.42 centavos. As we reported a while ago. Congressman, if you are no longer the owner, that means you divested. Yes, as I disclosed before, that as part of my entering public service, I'm divesting from my businesses. I'm doing this to all of my solar power businesses, actually. But I think more important point is that this particular company is actually defunct and no longer operating. Yeah, but the point also being raised is that if you divested, that should have gone through Congress. No, because the company is no longer operational. When was it not operational? When did it stop its operations, sir? And when did you Actually- divest? It stopped operating many years ago. Like many years ago. What year, sir? Oh. Would you remember? Many years ago, because actually there was a law that was passed in 2022 that superseded the franchise which was approved in 2019. And frankly, I think there's no more public interest as regards this topic. And the public, I think, would want to know more about the flood control investigations, where, if I'm not mistaken, there were supposed to be many big fish that would be spending Christmas in jail. Yeah, yeah. But this was also a very hot topic, Congressman, and you do know that. I understand that we can talk about that too, but from what I know and from where I'm sitting, they are saying that a franchise was granted to you through Solar Para sa Bayan, and that if you had divested or as just simply divested, it needed the nod of Congress. To be frank, Yes. I don't know the law that you're saying that actually superseded that particular Yes. RA at the moment, because that's where And- I'm trying to understand this By the way, situation. ma'am, I also am not a member of the Franchises and Energy Committee because I'm careful to avoid any potential perceived conflicts. And maybe it would actually be helpful for me to be a member of those committees so that I could contribute to the level of discourse. Yeah, but then also that could also be a cause of conflict of interest for you, I still know. being the I'm- owner of Solar I'm- I'm act- Philippines. I'm actually just commenting that
some of the points that you're conveying have been raised are actually, I think, reflective of the need for a higher quality of discourse in these committees, with all due respect. I see. But I think most important point is that the company is defunct and stopped operating many years ago. Yeah, but I hope you don't mind. I'm still asking you when. If that was yours, when was it defunct? When was it not operational? And then still begs the question, if you divested or sold it, why did it not get the approval of Congress? No, because first it probably stopped operating 4 years ago. 4 years ago, okay. Yes. And then it was not even fully operating before that because it was being legally questioned. And again, this is my learning from doing business in the Philippines, that when you're trying to lower, for example, the price of electricity paid by consumers, then there's many vested interests that want to stop a new venture, thus making it difficult to achieve that goal, which is why, unfortunately, that company did not succeed. But I'm thankful that the SPNEC venture succeeded, and I guess that's all part of the learning process. But my point on the franchise question is, number one, the allegation that it was sold without congressional approval, Right. as initially made to Meralco, was proven wrong. And then that it stopped operating also means then that there was no longer need for a congressional approval, as you could also I check see. yourself. Okay, so basically you're saying that it did not need the nod of Congress anymore because it was not operational. Yes. Okay. So we're actually talking about something that I think most viewers don't really care about, but I think we have a few more minutes left in this program. Could I just Just one last question, sir. Okay. Oh, okay, Okay. we'll And then I go can- there. and then- If and it then I can wasn't give a closing statement. successful, how was it viable? Who bought it, and how did that make it viable? If it was not successful, No, it just closed down. so okay, so So for you, if it matters to the public, I lost a lot of money on that business because I wanted to help unserved, underserved, and commercially unviable areas, and it was legally questioned because the local providers did not want to lose their business, and I then shifted to the more viable utility scale grid connected developments. So you closed it down. You did not divest. Would that be the right way to understand it, sir? That is the essential point, that I closed it down. But the I think more important point to the public is the following. If I can Go ahead, now sir. have my time. Congressman, go ahead, please. Thank you, Ms. Pinky. As I posted on Facebook, but for your viewers as information, since September, I was being told that if I release the Cabral files, then the whole government would be thrown at me, and for my own sake, should just be quiet. And while I have not received anything from the government for the projects that are now being questioned, insofar as money, these are all private initiatives of mine that are not in the same analogy with DPWH contracts that we are not talking about on this show, because they are, again, private endeavors. I now find that the topic that concerns your viewers more is not being given the attention that it deserves, which is the need to be transparent with the way that the DPWH budget has been used, and to finally release the list of proponents of DPWH projects for the public's information. Also for And I your, hope yeah, but for that, your information, Congressman, that's also a topic that we've discussed over and over again with you and other congressmen. I don't know if there was a misunderstanding here, but the reason I really wanted to talk to you were for two reasons. One was this,
but it took a lot also to understand the three companies that you owned, and then of course the Cabral files. So, lastly, okay, ma'am, if I can make one last point. go ahead, go ahead. It is refreshing to discuss with you this new topic because I think it opens up two other topics. One is regulatory capture in regulated businesses, which I am not touching because it is actually more controversial than the DPWH issues. So I would like to assure the businesses that would be affected if I were to go into that I am happily busy with the DPWH. Okay. And second is corporate influence over media. And I guess all I would say with that for now is the MOE budget in Congress that I have been questioning is allegedly used for professional services to pay media professionals in cash, in backpacks, or supots. And this is something that I hope Congress can disclose how the 18.58 billion peso MOE budget is being used and who are all of the consultants, especially in the media industry, that are receiving cash from taxpayers' money in backpacks or supots. Yeah, that should definitely come out too. So, what is next, Congressman? You were also saying, I want to put that up on the screen, that you can say, ang sabi niyo ho, bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ang lahat. Sasagutin ko lahat sa pagbukas ng Kongreso sa January 26. In the position you're in right now, Congressman, do you feel that these topics, these questions being raised, even the Ombudsman, basically saying, batang-bata ka pa, nagnenegosyo ka na ng franchise, etc. I'm sure you heard that. What are your thoughts on you being I guess, a hot topic now? Well, I'm actually thankful that they care so much about me. And to be honest, Ms. Pinky, I am having the time of my life, as I tell my mom when we discuss this. But I feel bad that she and others might be more worried about me. But me po, I enjoy what I'm experiencing now. But I think for the public, the important thing is that we, number one, solve this DPWH issue, but as far as the private sector is concerned, also encourage more investment. I think the bigger problem for our country in 2026 than corruption in government spending is a lack of private sector investment. I think the foreign direct investment numbers are... Alam niyo, sa totoo lang, no, nung sinabi niya na I'm enjoying the time of my life sa pagbubulgar niya dito sa mga korupsyong ito, no, sabi ko, itong batang congressman na ito, malayo ang mararating mo, Congressman Liviste, sa totoo lang. Malayo ang mararating mo kasi ipinaglaban mo kung ano ang gusto ng taong bayan. Hindi kagaya ng ibang mga kongresista dyan ay tiklop ang kanilang bibig kasi ayaw nilang makipag-away, pa-safe lang sila, no? Ayaw nilang ma-involve sa usaping may corruption ba o wala kasi sila rin nagko-corrupt rin. Ikaw, Congressman Liviste, tandaan nyo itong sasabihin ko ngayon. Malayo ang mararating mo sa politika. Basta ikaw ay honest lamang sa iyong panunungkulan, sa iyong trabaho bilang congressman. Malayo ang mararating mo. Kasi parang nag-ano eh. Ayan, narinig nyo na ba? Yan, naputol yung microphone natin ha. So, ako naniniwala ako na malayo ang marating nitong batang ito kasi honest eh. Yan ang gusto ng taong bayan. Are showing we're now at maybe a post-COVID low. And the fact that the peso is now 59.42 to the dollar means people are leaving the country with their capital. And I don't think it is helpful for our countries bringing in more investment that we are focusing on these topics which might be scaring away investors. Congressman, with regard to the Cabral files, what do you plan to do with those? Well, I'm very thankful to Senator Ping Lacson and all of the
others, even Congressman Terry Redon, who chairs the Congressional Committee on Public Accounts, for saying that the Senate and Congress will now subpoena the Cabral files, which is pleasantly overruling the statement of others that this should be dismissed. Because, well, first, it should be harmless, at least, to subpoena it. And I would add, hopefully, release it to the public. I appreciate that there are others who are now leading the call for more transparency on this. So as long as others are doing it, then I don't need to be the one, so that the focus isn't on me, but on the contents of the files. And again, I am not saying that anyone stole money or is corrupt yet, at least. It is not yet conclusively proven until the files are released to the public. What I am calling for is transparency on the files that exist, that I'm thankful are now being subpoenaed by the Senate and Congress. Some people are not happy by the method, supposed to be, by which you acquired or obtained these files. There were also some witnesses in the DPWH that actually said that hindi naman po yung salita puwersa, pero parang ganun po. Congressman, let's have a part 2 on this. I hope we can have you again, but we have to go. Batangas first. So, ayan po natapos ang kanilang interview. So at least alam natin, no, na dinepensahan po ni Congressman Leviste ang kanyang sarili patungkol po diyan sa kanyang business, no, na issue na mukhang ginigipit yan. Nililihis nila yung issue sa business ni Leviste, di ba? But at the end of the day, it's all about transparency ang gusto nitong si Congressman Leviste. Ginawa niya ito lahat for transparency, okay? Para sa taong bayan. Congressman Leviste, in behalf of the Donmar TV, maraming salamat po sa inyong katapangan, sa iyong bravery, no? Na talagang inexpose mo para matakot na yung mga kawatan sa gobyerno, okay? So guys, anong ma-comment din nyo? Ano na ba ang magiging posibleng mangyari dito sa flood control anomaly? Ito ba ay masosolve itong problemang ito under the Marcos administration? Kayo nang humusga, ha. I-comment nyo, babasahin natin ang inyong komento, no? Paki-like, paki-share itong video na ito para guys malayo po ang mararating sa video na ito at makaparticipate rin ng mag-comment yung ibang mga mamamayang Pilipino. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga trending na mga balita. Okay? So see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.